O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Pero bago tayo magpatuloy ay palike naman ang ating video lalo na sa aming mga magaganda at gwapong taga-subaybay para makaangat tayo sa algorithm, at mas maengganyo pa kaming magpatuloy sa pag-upload ng O Anime Recaps Tagalog. Nagsimula ang series sa isang bata na naglalakad sa nasisirang base ng military. Nakita nito ang hinahanap na babae na hostage ng isa pang babae. Pero walang ano-ano ay biglang namatay ang babaeng may baril, at naligtas ang kasama ng bata. Ang ating bida ay si Yogiri na kahit kailan ay ayaw mong galitin. Nagising siya kasama ni Tomochika na tinuturo ang mga kasama nilang pinatay ng dragon. Binato ng bida ang dragon na agad lumipad paitaas. Pero muling bumalik para magbuga ng apoy. Sa pagkakataong iyon ay niyakap ni Tomochika si Yogiri na nakaramdam ng malambot na pawpaw. At walang alinlangan siyang napasabi na patay kang dragon ka. At namatay nga ang dragon na bumagsak sa lupa. At nabuhay silang pareho. Kalaunan ay naikwento ni Tomochika ang nangyari na patungo sana sila sa field trip ng pagtawid nila sa isang underground tunnel ay lumabas sila sa isang kakaibang lugar. May dumating na misteryosong babae na pinatay ang kanilang guro. Saka nagpakilala itong malakas na sage. Saka pinatay din ito ang kawawang driver. Sinabi ng babae na wala siyang balak saktan ang mga students, maliban lang kung pagagalitin nila siya. Dinala daw sila doon ni Sayon para gawing mga sage na tulad niya. At nagcast ng spell at lahat ng nag-ilaw ay na-activate nila ang kanilang sage mode. Nabigyan sila ng iba't ibang power na magagamit nila sa isang buwan. Nagtanong si Tomochika kung bakit hindi siya nag-ilaw. Pero sumagot si Sayon na wala kasi siyang silbi. Sinabi nito sa klase na ang unang misyon nila ay lagpasan nila ang pag-atake ng isang dragon. Saka din ito umalis. Isang lalaki na may skill na general ang tinipon ang lahat para mag-meeting. 4 sa mga studyante ang hindi nag-ilaw, at kasama dito si Yogiri. Kalaunan ay lumabas ang lahat, pero iniwan nila ang 4 na hindi nag-ilaw. Umangal ang 3, pero pinakita ng general ang lakas na binuhat ang mga upuan. Saka sinara ang daanan. Saka ginamit ng babae ang attention skill nito at inilagay sa 3. Para sila daw ang kainin ng dragon habang paalis sila. Dahil walang power ay walang nagawa ang mga kawawa. Tapos biglang dumating ang dragon at pinatay ang 2 extra. Hanggang nang magising ang bida at pinatay ang dragon. Dahil patay na ang dragon ay sinabi ni Yogiri na ligtas na siguro sa labas. Kaya lumabas sila at nakita ang magkakaibang klase ng lugar na iyon. Nakita ni Tomochika na 3 sa kaklase nila ang lumilipad. Sinabi ni Yogiri na patayin niya ang mga ito, pero sinabi ng babae na mag-isip ang bida. Pero sinabi ng bida na pwedeng kalaban ang mga ito dahil bakit sila iniwan para mamatay. Lumapit ang 3 extra na hindi mga pogi. Walang ano-ano ay nagpasabog ng apoy ang boss nilang bully kaya nasunog ang paligid. Kaya nagulat ang babae. Tapos sinabi pa ng mga bully na magagawa na nila ang lahat ng nais dahil malakas sila. At sinabi ng taba na gusto niyang tikman si Tomochika na klase ng babae na type niya kaya nang inag ang babae. Tinuro ni Yogiri ang boss at sinabing mamatay. Patawa-tawa ang 2 pero biglang namatay talaga ang boss nila. Saka sinabi pa ni Yogiri na mamatay din ang isa. Na namatay din. Kaya naiwan ang natatakot na taba. Inutusan ito ni Yogiri na tignan kung patay na ang mga kasama. Biglang naghilang taba na binalak buhayin ang mga kasama. Pero patay na ang mga ito. Sinabi ni Yogiri ang nag-iisang skill nito na ang kapag sinabi niyang mamatay ay mamamatay. At alam din niya kung may evil intent ang taong lumalapit sa kanya. Kaya pag-isipan pa lang siya ng masama ay delikado na. Dahil dito ay natakot ang taba na ayaw mamatay. Sinabi nitong hindi nila unang beses magpunta sa mundong iyon. Dahil 1 taon silang namalagi doon. Pero sa tunay na mundo ay ilang oras lang ang nakalipas. Para sa peace pack ay inilabas ni Taba ang isang magic slave choke chain at isinuot at sinabing si Tomochika ang master nito. Pero dahil feeling yucky ang babae sa Taba ay inilipat niya ang pag-aari kay Yogiri. Kaya naiyak ang Taba na hindi nakatsanseng. Dahil si Yogiri na ang master ay inutusan niya ang Taba na puntahan ang isang gubat na puno ng halimaw. Saka pinaiwan pa nito ang lahat na kayamanan ng Taba na maraming ginto. Saka pinaliwanag ng bida na hindi nila pwedeng pagkatiwalaan ang traidor na Taba. Nagtanong si Tomochika kung bakit siya niligtas ni Yogiri. Kaya inalala ng bida ang nangyari, na nang paparating ang dragon ay naramdaman niya ang malambot nitong pawpaw. Kaya napasigaw sa inis ang babae. Samantala ay pinuntahan ni Yuichi ang boss na si Sayon at sinabi ang balita na 4 na student ang namatay mula sa bagong dating na boss. Akala ni Sayon kung yung walang power ang namatay, pero sinabi ni Yuichi na kasama sa namatay ang 2 10-year sage at biglaan ang kanilang pagkamatay. Sinabi ni Yuichi na baka may gumagamit ng instant magic. Pero sumagot si Sayon na wala silang dapat alalahanin sa kanilang system.
Nagpunta ng isang kaharian ang dalawang bida, pero hindi sila magkaintindihan. Kaya may dumating na Japanese interpreter na naintindihan sila pero mataas ang pride nito. Hindi daw sila sisingilin ng toll fee dahil kasali sila sa candidates para maging sage. Bago umalis ay sinabi ng interpreter na matulog si Tomochika sa mansion niya. Pero mabilis na hinila ng babae si Yugiri palayo. Natakot pala itong patayin ng bida ang interpreter. Nakita nila ang bayan na puno ng kakaibang mga nilalang. At may nakita silang pusi na nagpapakyut. Sineseduce daw nito ang mga lalaking candidate ng pagiging sage. Pero exception yung may boyfriend. Ahem. Nagpakilala ang pusi na si Meowie. At sinamahan silang mag-shopping. Pero sa isang pasilyo ay hinintay pala sila ng mga half-breed gang na sinabing ang layunin nila ay gawing kawawa ang mga mahihinang candidate ng sage. Kaya sa isang iglap ay pinatay ni Yugiri ang lahat ng nasa likod nila. Kaya nagulat ang boss na kalaban. Saka isa-isa niyang pinagpapatay ang mga pangit sa pagturo lang ng kanilang mga parte ng katawan. Dahil sa nakita ay nagmakaawa ang Master Thief at si Pusi na huwag silang patayin. Lalo na at naghihintay ang mga kapatid niya kunwari. Pero sinabi pa rin ni Yugiri na mamatay sila. Hindi sila agad namatay kaya kumari pa sila ng takbo. Nakapagtago pa ang pusa sa bubong ng bahay. Pero namatay din ito na nahulog. Sayang ang Pusi, at namatay din ang pangit na lalaki. Biglang dumating ang grupo ng tanod na sina Edelgard at Gorgeous George at pinagbintangan ang mga bida na pumatay sa mga halimaw. Pero nagkunwari ang mga bida na nakita lang nila ang mga ito na patay na. Pero hindi naniniwala ang Captain Guard na sinabing nakita nila ang mga bida na kausap ang mga patay bago sila bumagsak. At hindi rin sila tinatablan ng kapangyarihan ng mga sage candidates. Pero sinabi ni George na naramdaman niyang walang kapangyarihan ang dalawa. Kaya nagpasensya ito at umalis sila ng hindi makapaniwalang Edelgard. Nagtanong si Yugiri kung saan sila pwedeng matulog, at tinuro sa kanila ang isang hotel kung saan sila nag-check-in sa magkatabing kwarto. Habang mag-isa si Tomochika ay naisip nito ang pag-alog ng kanyang bubitan nang may akap niya si Yugiri. Pero nawala ang likot isip niya nang makita ang isang multo na kamukha ng ate niya. Nagalit ang multo at sinabing iba siya, pero ninuno pa rin niya. Ito daw si Moko na spirit guardian ni Tomochika at siya ring pumigil ng kapangyarihan na makukuha sana ni Tomochika nang bigyan sila ni Sayon sa boss. Nagalit si Tomochika dahil napigilan siyang magkaroon ng kapangyarihan. Pero sinabi ni Moko na kapag nangyari iyon ay kontrolado na siya ni Sayon. Kaya napaisip ang babae. Kinaumagahan ay kinausap sila ng assistant doon na ginawa lahat ng pinapagawa ni Yugiri. Kasama na ang pagtatago ng kayamanan nila. Sa tren ay nagawa ni Yugiri na makita si Moko nang sabihin ito ni Tomochika sa kanya. At dahil mataba ito ay kinailangan pang lumipat ng upuan ni Tomochika sa tabi ni Yugiri. Walang ano-ano ay niyakap ni Yugiri ang babae dahil may sumabog sa malapit. Sa kinaroroonan naman ni na Edelgard at George ay itinali nila ng isang holdapper na aso. Kasama nila ang isang sage na si Lane Tendao. Sinusubukan nila itong lunasan sa pagkakabulag na dulot ni Yugiri. Pero hindi gumagaling. Tinanggal at pinalitan nila ang mata. At kinagat pa ni Lane ang aso para maging malakas na vampira. Pero maging ito ay walang dulot na lunas sa kawawang aso. Biglang lumindol ang paligid, at natamba ang dalawang gwardiya. At pumasok ang isang malakas na karakter na kinagulat nila. Sinabi ng announcer ng tren na may kinakalaban ng isang sage sa kanilang tren kaya ito nasira. Nakita ng dalawang bida ang naglalaban. Isang Gundam at isang sage na ang armas ay espada. Mabilis ang sage na naiiwasan ang pag-atake ng robot. Sinabi ni Tomochika na patayin ni Yugiri ang inaakala nilang kalaban dahil pasaway ito. Pero sinabi ng bida na hindi pwede. Dahil kung gagawin niya iyon ay baka mapatay na rin niya lahat ng makita niyang pasaway. Sumabog ng malakas at lumapit ang Gundam na tinawag nilang aggressor, na sinundan ng inakala nilang hero. Pero pinagyelo nitong lahat ang mga tao doon, maliban sa mga bida. Inatake din ng isang sage si Lane na hindi nasaktan. Nasira lang ang damit nito pero nakasurvive yung bra. Saan ba makakabili niyan? Itinapon ng sage ang espada niya at nagcast ng malakas na fire spell, at sumabog ang buong gusali na parang yung paborito ng terorista. Samantala ay nakita ng mayabang na sage sina Yugiri at Tomochika. Sinabi nitong dapat silang lumuhad kapag nakakita sila ng sage. Pero pinatay ito ni Yugiri dahil masakit sa mata. At nahulog na parang ibon. Sa kinaroroonan ni Lane ay hindi rin siya namatay na ipinagtaka ng sage. Sinabi ng sage na patayin na lang siya. Pero hindi interesado ang vampira at tinapon lang ang lalaki sa labas. Saka inutusan ang dalawang tuta na hanapin ang mga bida. Samantala ay hindi daw lalaban ang robot kay Yugiri. At sinabing humiling ang mga bida ng pwedeng ibigay ng robot. Nais umuwi ng mga bida pero hindi kayang gawin ng robot. Dahil ang tanging alam ng robot ay ang daan pa uwi sa kung saan ito galing.
At hindi din niya pwedeng dalhin doon ang delikadong si Yugiri. Kaya nang walang ibang maisip ang dalawang bida ay si Mokomoko ang humiling ng wish. Nalaman ng dalawang guard na patay na ang isang malakas na sage. Kinausap ni Lane si Sion at sinabi ang posibleng instant death magic ng mga bida. Pero may instant death resistance daw ang sage na namatay. Saka sinabi ni Sion na hahayaan niyang pakialaman ni Lane ang kanyang mga sage candidate kapag palalayasin niya ang mga kalaban. Pag-alis ni Sion ay tinawag ni Lane si Masayuki at inutusang magpunta sa Hanebuse gamit ang Immortal Army. Samantala ay nagpunta din ang mga bida sa Hanebuse City. Pero marami silang pinatay na halimaw sa daan. Nakita nila ang city na protektado ng barrier. Pagpasok nila sa isang gusali ay nakita sila ni Yuki na kaklase nila. Sinabi nitong hindi niya kasama ang iba na nagpapa-level up ng walang dahilan. Saka ipakilala niya ang mga bodyguards niyang chicks niya rin lang. 5 ng mga ito at lahat ay pawang naiinis kay Tomochika. Pero pinatahimik sila ni Yuki. Binulong ni Yugiri na isa sa mga naiwan nilang kaklase si Yuki, at hindi nila alam ang kapangyarihang taglay nito. Walang ano-ano ay inaya ni Yuki si Tomochika na maging chicks nito, na kinagulat ng mga babae. Saka lumapit siya at sinabing hindi daw siya tumatanggap ng lalaki. Pero dahil classmate niya si Yugiri ay pwede niya itong gawing alalay. Ayos lang si Tomochika pang kumpleto sa 6 days, pero hindi daw si Yugiri na panira ng kanyang rest day. Nakuha mo ba? Comment mo na sa baba. Saka sinabi niya ang power na dominator na may kakayahang gawing alipin ang mas mababa sa kanya. Nagtanong ang babae na low level pa rin sana si Yuki kahit dominator pa ang skill nito. Kaya ipinaliwanag ni Yuki na noong matapos nila ang kanilang first mission ay nilapitan siya ng isang konsultant. Alam nito ang kakayahan ni Yuki na hindi mismo alam ni Yuki. Kaya binigyan siya ng advice para mabilis ang pag-advance nito at magkaroon ng sage sa kanilang klase. At ito ang ginawa ni Yuki kaya lumalakas pa rin siya kahit nag-chicks lang ito. Tapos inimbitahan ulit nitong maging babae si Tomochika, na mabilis tumanggi. Kaya umalis na si Yuki. Sinabi ni Yugiri na mas ligtas siya kay Yuki kung sumama ito. Pero nagalit ang babae na masama ang tingin. Pagkatapos ng 3 araw ay boryong na si Tomochika sa hotel samantalang masarap ang tulog ni Yugiri. Biglang dumating ang nakasakay sa military Humvees na mga tao ni Lane at inokupado ang kalsada sa syudad na parang mga siga. Nakita ito ni Tomochika na isinara ang kurtina. Saka muling nahiga sa kama. Pero sinabi ni Mokomoko na may nagmamasid sa kanila na hindi nila makita pero masama ang balak. At patungo nga doon si Invisible Girl na chicks ni Yuki. Kaya tinawagan agad ni Euphemia si Yugiri na nagising. Lumabas si Yugiri na pinakiramdaman ang paligid at nakita si Invisible Fox. Saka pinatay ito sa isang iglap. May tatalo na kay One Punch Man, si One Think Man. Pumasok si Yugiri sa kwarto ni Tomochika at saka tinawagan nila ang hotel management para i-report na may namatay sa hallway. Naramdaman ni Yuki ang biglang pagkawala ni Erika sa radar nito. Nasa isang dungeon sila kung saan kinalaban ang isang demon bug. Inatake siya ng ipis pero mabilis lang niya itong pinasabog. Saka ginawang alipin at nilunasan. Saka inutusang maghanap ng gagawin niyang mga alipin. Sinabi ni Euphemia na binalak sigurong dalhin ni Erika si Tomochika para sa master. O pwede ring binalak patayin. Kaya nasabi ni Yuki na dapat lang siyang sundin. Samantala ay busy naman si Lane sa pakikipaglaban sa tinawag nilang Darkness Sage. Pero kahit ilang beses niyang atakihin ito ay walang epekto. Sa hotel ay paalis na sana ang mga bida. Pero sinalubong sila ng isa pang sexy na chicks ni Yuki. Sinabi nitong naroon siya para kunin si Tomochika at dalhin kay Yuki. Saka kinulong sa crystal ang dalawa. Pero binasag ni Yugiri ang crystal dahil sinabihan niya itong mamatay. Kaya nagulat pareho ang chicks ni Yuki at Tomochika. Gumawa pa ulit ng crystal si Riza pero binasag ulit ng bida. Sinira din ito ang wand ng chicks. Saka sinabing kaya niyang patayin lahat ng makita at maisip nito. Nagtanong si Yugiri kung may magic wand pa ang babae. Kaya pinakita ni Riza ang tinatago sa malaking mga papaya na pinagmasdang mabuti ng bida. Akala nila kung okay na pero sinabi ni Riza na may isa pa siyang kasama. Tapos biglang lumabas ang isang anino sa kisame, pero mas mabilis si Tomochika na kinarate ito. Isa pala itong manika ni Chelsea na naroon din. May gagawin pa sana si Riza pero pinatay na rin ito ni Yugiri kahit malaki pa ang asset niya. Inutusan ni Chelsea ang mga manika na bugbugin to death si Tomochika. Kaya pinatay lahat ito ni Yugiri. Maging ang katabi ni Chelsea na kausap ay tigok din. Sa paglabas nila sa pinto ay nag-inarte si Chelsea na parang siya pa ang biktima at naisip si Tulfo. Naramdaman ni Yuki ang pagkamatay ni Riza. Saka nakita nilang nilaglag na sila ni Chelsea na sinabi sa mga bida ang totoo.
Para malaman kung totoo nga na isipin lang ni Yogiri ay mamamatay na agad, ay nag-utos si Yuki ng maraming ipis na bantayan ang dalawang bida. Nang makita ito ni Tomochika ay yaki na yaki ito at sinabing patayin ni Yogiri. Pwede naman daw pero kapag ginawa niya ito ay mahuhulog silang lahat sa ulo nila. Na mas lalong kinaasiwa ng babae. Sinabi ni Euphemia sa boss na huwag hamunin ang hindi pa nila napag-aaralan ang kapangyarihan. Pero desidido si Yuki na inutusan ang mga ipis na patayin ang bida. Naramdaman ng dalawa ang intent to kill ng mga ipis sa kanila. Kaya naisip ni Yogiri na sundan kung saan nagmumula ang intensyon na iyon. At nahanapan nga niya si Yuki kahit malayo ito. At walang hirap niya itong pinatay. Sinubukan pa ng healer ni Yuki na lunasan siya pero patay na ito. At dahil malaya na sila ay sinabi ni Euphemia na umalis na sila. Pero paglabas niya ng dungeon ay napunta siya sa ibang lugar. Kung saan nakita niya ang Dark Sage at maging si Lane na nilapitan siya. Nabudol-budol siya ng vampira at inutusan na ipakagat ang masarap na leeg. Saka sinabing sabihin lahat ng nalalaman niya tungkol kay Yuki. Samantala ay nakalabas na sa gusali ang dalawang bida, nang makarinig sila ng sigaw. Dahil sangkatutak na zombie ang nasa paligid na naglalakad. Nagpunta ng mayor's office ang boss ng mga undead na si Mayasuki. Sinabi nito sa mayor na inutusan siya ng boss nilang si Lane na dalhin doon ang mga zombie. Saka hinanap ang susi ng city, kaya walang nagawa ang mayor kundi sumunod sa utos ng kanilang boss. Gamit ang malakas na speaker ay pinatigil lahat ni Mayasuki ang mga zombie. Saka inutusan ang mga tao na hanapin sina Yogiri at Tomochika at dalhin sa Central Plaza. Dahil kung hindi ay pagagalawin ulit niya ang mga zombie. Nainis ang mayor na hindi inakalang masasaktan ang mga tao niya. Kaya walang nagawa ang mga tao kundi hanapin ang dalawang bida. May nakahanap sa kanila na binalak silang patayin, kaya napilitan siyang patayin ang isa kaya tumakbo ang iba. Naisip ni Yogiri na baka ito sa pagpatay nila sa isang sage noon kaya sila hinahanap. Saka naisip ng bida na mas magandang magpunta sila ng plaza at kausapin nila si Mayasuki na boss. Kaya nagpunta sila doon at naghihintay nga si Mayasuki. Patawa-tawa pa ito dahil pabida daw ang dalawa para sa mga tao. Nakiusap si Yogiri na buksan nito ang sakayan ng tren para makaalis na sila doon. Pero nag-aalboroto ang zombie boss na sinabing wala sa lugar ang bida para humingi ng pabor. Kaya sinabi ni Yogiri hindi niya papatayin si Masayuki kahit pangit na ito. Kaya naasar lalo ang zombie na ipinagyabang ang mga undead nitong tauhan na pinalibutan ang mga bida. Pero lahat ng mga ito ay pinatay lang ni Yogiri gamit ang isip. Kaya nagulat ang dalawang boss. Agad na sumuko ang mayor na sinabing wala siyang kinalaman doon. Galit namang nag-transform sa pagiging halimaw si Masayuki. Pero pinatay na siya agad ni Yogiri na nasasayangan sa oras. Nag-explain si Ryuta na sinabing si Lane ang may pakana na nais silang patayin. At sinabi nitong iba namang sage si Sion pero ang teritoryong iyon ay pag-aari ni Lane. Biglang naramdaman ni Yogiri na lahat ng tao doon ay nais sila patayin. Kaya sinubukang gamitin ng mayor ang susi para kontrolin ang mga tao. Pero hindi umeepekto, kaya alam niyang direkta na si Lane ang kumokontrol sa mga tao. At pinakita nga si Lane na kinokontrol ang buong city na iyon gamit ang barrier. At kasama pa rin niya sa tabi si Euphemia na sinasabihan siyang hayaan na lang si Yogiri. Dahil posible na mas malakas pa ito sa isang sage o sa mythical being. Pero hindi nakinig si Lane na nais subukan ang kakayahan ni Yogiri. Sinubukang matrace ni Yogiri ang pinagmumulan ng intent to kill. Pero hindi ito tulad ng kapangyarihan ni Yuki na nagawa nila dati. Kaya isa-isa niyang pinatay ang mga taong nais silang saktan. Pero alam nilang pinag-aaralan sila kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Sa labas ay gumawa ng doppelganger si Lane at inutusan itong magparami pa. Dumami nga ang chicks na vampira. Saka inutusan ito ni Lane na pagdating ng aggressor na Dark Sage sa city, at bigla itong umatake o bigla itong namatay, ay atakehin ng maraming Lane ang city. Nakita nga ng mga bida ang pagpasok ng Darkness aggressor sa city. At kada mababangga nito ay naglalaho. Maging ang mga gusali, nagulat si Tomochika nang sinabi ni Yogiri na kaya niya itong patayin. At dahil hindi nila maatim na panoorin ang pagkasira ng syudad ay pinatay ni Yogiri ang Dark Sage. Pero kapalit nito ang pag-atake ng maraming copy ni Lane. Kaya sumabog ang malawak na parte ng syudad. Dumapa ang mga bida, pero naka-jackpot si Yogiri ng malalambot na bundok. Maging yung mayor ay sinabing tumigil muna siya at ayusin ang syudad. Tumayo sila at nag-isip ng paraan kung paano maliligtas ang syudad. Gamit ang matalas na mata ay nakikita ni Tomochika ang magkakamukhang Lane na lumilipad pababa ng syudad. Kaya alam ng mayor na clone ito ni Lane. Inilabas ng mayor ang skill nitong mayor at may hologram ito ng city. Alam nito ang pattern ng pag-atake ni Lane. Sinabi ni Yogiri na hindi niya makita ang bilis ni Lane pero kapag diretso ito sa kanya ay pwede niya itong mapatay.
Gamit ang kapangyarihan ay dinala sila ni Ryuta sa isang open field saka agad ding nag-teleport paalis. Kasama rin nila si Moko Moko na may tinatagong skill. Nakita ni Tomochika ang pagbagsak ng isang lane na tinarget ni Yogiri. Saka din sila agad binalutan ng shield ni Moko Moko. Sumabog ang paligid pero nakaligtas ang mga bida. Sinabi ni Moko Moko na kinuha niya ang armor nila sa aggressor na robot kanina. Dahil natama ng mga bida ang original copy ng duplicate na lane ay nahulog din lahat ng pirated copy niya. Sinabi ni Euphemia na hindi nila dapat pinapakialaman si Yogiri. Pero inisip pa ni Lane na gumawa ng magkakaibang copy ng lane. Pero bigla siyang nataman din ng power ni Yogiri dahil maging ang original nitong katawan sa ibang dimension ay namatay. Kaya siya bumulusok pababa at nasunog. Ngunit kapalit nito ay may nagising na babae. Ipinakita ang isang batang Lane na bumangon mula sa kabaong. At nakita nito ang hologram ng iniwang mensahe ng matandang Lane. Sinabi nitong siya ang bata na iba ang pagkakagawa sa kanya para hindi madamay sa power ni Yogiri. Kalaunan pa ay nagpaalam na si Tomochika kay Ryuta at umalis na sila gamit ang magarang sasakyan ng mga sundalo. Sa ibang lugar ay ipinakita ang isang samurai na tinuruan ang mga kapwa samurai na pumatay ng halimaw. Sa kapagbalik niya sa tent ay nakita ang isang American ninja na ibinalik ang kanyang cellphone. Sinabi nitong nais makita kung ano na ang nangyayari kay Yogiro. Saka nagulat ang samurai nang makitang nabuksan ang isang kakaibang gate. Ipinakita ang nakaraan ni Asaka kung saan nagpunta siya ng trabaho. Sinamahan siya ng isang scientist papasok sa isang underground kung saan nakita nila ang nagbukas na kakaibang gate. Sinabi ng doktor sa babae na siya daw ang perfect woman para sa trabahong ito. At marami silang pinasukan na kinatakot ni Asaka. Hanggang iwan na siya ng doktor na magpatuloy mag-isa. Sinundan niya ang instruction hanggang makapunta sa isang lugar na mukhang probinsya. Pumasok siya sa isang bahay at nakita sa loob ang batang lalaki. Nagalit siya at binuhat ang batang Yogiri na sinabing maglaro sa labas at huwag makinig sa mga nagbabawal sa kanya. Tinapon niya si Yogiri sa lupa, pero agad na pinatay ng bata ang nagtagong halimaw sa likod ni Asaka. Saka nagpakilala si Yogiri na siya daw ang project nilang Alpha. Nang magutom sila ay naghanap ng pagkain si Asuka at nakakita ng instant cup noodles na kanilang kinain. Dahil walang pangalan ay sinabi ni Asaka na tatawagin niya ang bata na Yogiri dahil katulad ito ng aso niya. At mula noon ay naging kapamilya ni Asaka si Yogiri. Nagising si Yogiri sa pagkakatulog sa sasakyan. At nang ma-stock ang sasakyan na napaatras ay naibangga ito sa isang dragon. Kaya lumabas ang bida at pinatay ang dragon. Natakot si Tomochika nang makita ang sangkatutak na dragon na naghahanda ng apoy sa bunganga patungo sa kanila. Kaya niyakap niya ulit si Yogiri sa takot. Kaya pinatay ni Yogiri lahat ng dragon na nahulog. May lumapit pa sa kanilang Golden Thunder Dragon na muling kinatakot ni Tomochika. Pero walang naramdamang galit si Yogiri, kundi ay biglang tumakbo ang dragon. Pero nang sabihin ni Yogiri na tigok ito kapag hindi bumalik, ay bigla itong tumigil sa ere. Naging batang babae ito na sinabing sinubukan lang sila kung nararapat bang makaharap nila ang Swordmaster. Bago sa pandinig ng mga bida kung ano ang Swordmaster. Kaya sinabi ng nagpakilalang Attila na kasanlakas ng Sage ang Swordmaster. At dahil hindi nila alam kung saan pupunta ay sasamahan niya sila patungo sa capital kung nasaan ang Swordmaster. Agad silang sumakay sa sasakyan at tinuro ni Attila ang daan. Pero pagbaba nila ay mga candidate swordsmen ang naroon para sumali sa competition ng pagiging Swordmaster. Dumating ang Swordmaster at sinabing dahil marami ang candidate ay magpatayan silang lahat. At kung may makakatakas na tatakbo, ay bagsak silang lahat, kaya napilitan ang mga swordsmen na maglaban. Pinatay ng kamukha ni Shadow ang isang kamukha ni Konosuba. May nais umatake sa mga bida na muntik patayin ni Yogiri, pero biglang nakialam ang isang knight at pinaglaban ang mga bida. Ngunit nang may mga nagtatago sa kakahuyan na nais silang saktan ay natodes ito ni Yogiri. At inakala ng knight na ginawa ito ng Swordmaster. Sinabi ng Swordmaster na lumipat sila. Kaya habang naglalakad ay nagpakilala ang knight bilang si Rick. Sinabi rin ito ang trabaho ng Divine King na binabantayan ang naikulong na Dark God at minions nito. Nakarating sila sa isang barrier at pagpasok nila sa loob ay marami na namang tao. At nakatayo ang isang malaking tore na gawa sa bato. Biglang sinabi ni Moko Moko na umalis sila dahil naramdaman nitong may masamang bagay sa harap nila. Kaya maging si Boy Bubog ay nagsuka. Ngunit agad ding naging malusog gamit ang kristal. Biglang nawala ang panganib na nararamdaman ni Moko Moko. Pero biglang naglaho si Attila. Umakyat sila ng tore gamit ang elevator, kaya masaya ang tamad na bida. Ipinakita sa kanila ng Swordsmaster ang end of the world. At nakita ni Tomochika ang isang babaeng nakaputi na tinusok ang isang lalaking nakaitim. Ito daw ang dating Swordmaster at ang Dark God na naisil sa oras.
Biglang nagpasikat si Frederica na sinabing magretiro na ang Swordmaster at mamuhay ng payapa. Dahil tatapusin na niya ang Dark God at mga tao nito. Gumawa siya ng malaking bowl ang apoy at tinapon. Pero pagpasok sa barrier ay tumigil ang apoy. Sinabi ng matanda na baka aabot sa 100 years bago makaabot ang bowl ang apoy ng babae. Kaya napahiya ito. Saka sinimulan ng Swordmaster ang competition. Sinabi ng kanyang right hand na kung sino man ang mauunang makarating ng ground floor ay siya ang panalo. Pero bawal ang over the backod. Saka pinakita ang mga papogi na candidates. Nagsimulang bumaba ang mga bida at nakita nila ang mga namatay na candidates. Pero nakatapak pa rin ng trap si Lynel at namatay. Pero nabuhay ulit ito gamit ang kristal. At para mas ligtas ay sinabi ng mga bida na itali ni Lynel ang kristal sa kamay para kahit anong oras ay muli itong mabuhay. Pero pagpasok niya sa isang kwarto ay bigla siyang napasigaw ng tunog kinatay na manok. Kaya agad pumasok ang iba pang bida. Nakita nila doon si Teresa na sinabing sa ganoong paraan sila mapipili. Dahil ayaw ni Rick ang ugali ni Teresa ay nilabanan niya ito. Mabilis ang pag-atake ni Teresa gamit ang matatalim nitong sinulid. Pero dahil nainis si Yogiri ay pinatay niya ang kalaban na kinagulat ni Rick. Saka nakita nila si Konosuba na namamatay ulit at binigyan nila ng kristal. Nang makarating sila sa isang floor na ligtas, ay nagkanya-kanya silang nag-book ng kwarto. Naunang kumuha ng kwarto sina Rick at Lynel. At dahil iisang kwarto na lang ang natira ay napilitan ang mga bida na magsama sa isang kama. Samantala nang humingi ng bagong kristal si Lynel ay ang chicks na nagdala sa kanya doon ang nagpakita. Pakembot-kembot pa ito hanggang nahiga sa kama. Pero naroon lang pala siya para e-check si Lynel. Paasa ka girl. Sa ibang lugar ay ipinakita si Hayanos na pinuntahan si Rakuto na nag-AWOL. Gamit ang Magic Eye ay nakumpirma ni Hayanos ang pangalan ng target. Pero malakas din si Rakuto na nakilala ang babae gamit ang maraming pangkiliti. Nang masira ni Hayanos ang tentacles ni Rakuto, ay umatake ang lalaki gamit ang energy beam. Pero sinalubong lang din ito ng babae at naglaho ang beam. Sinubukan ni Rakuto na magpalabas ng apoy sa lupa. Pero hindi ito umubra, kaya wala siyang choice kundi gamitin ang espada. Mataas daw ang lucky stats ng espada kaya hindi makagamit ang magic ang babae. Pero nilabanan niya at ginilitan ng leeg ang kalaban gamit ang kutsilyo. Saka tinawag siya ng boss para sa bagong misyon na hanapin si Yogiri. Aalis na sana siya pero biglang dumating si Taba na naging alipin ni Rakuto. At nagmakaawa itong dalhin ni Hayanos na gawin niyang alipin. Samantala ay masarap ang tulog ni Tomochika pero nagising siya nang maramdaman si Yogiri na nakaunan sa dibdib niya. Tapos nakita niya rin si Moko na na-stuck sa dingding. Aalis daw sana ito nang makitang yakapin ni Yogiri ang babae. Pero na-stuck siya dahil may protective spell ang dingding. Pagkagising ni Yogiri ay nagpatulong ang unti-unting nalulunod na Moko. Kaya pinatay ni Yogiri ang manghihigop ng lakas sa pader kaya nakalaya si Moko. Saka sinabi ni Yogiri ng seryoso na kailangang lakasan ni Tomochika ang loob dahil mula ngayon ay papatayin niya ang feeling niya ay kalaban. Pero sinabi ni Tomochika na mula nang makasama niya si Yogiri na pumapatay ay naging tig-asin na siya. Ngunit kailangan pa rin nilang magpigil sa basta na lang pagpatay. Kaya napahanga ang lalaki na tumalikod at kunwari nagugutom. Samantala ay magkasama sina Hanayos at Taba na sinalubong ng isang golden dragon. Gamit ang cheat skill ay nasabi ni Hanayos na paano nakakalipad ang ganoon kalaking dragon. Kaya ito nahulog. Lumapit si Taba pero kinagat ng dragon ang kamay niya. Na mabilis niyang nilunasan. Lalabanan sana nila ang dragon, pero bigla itong napugot. Dahil pinatay ito ng isang aggressor. Pag-alis ng aggressor ay nakita saglit ni Hanayos ang tower. Samantala ay nakalayo na sa maze ang mga bida dahil pinatay ni Yogiri ang mga patibong. Kaya nagpakita sa kanila si Aglacia na creator ng tower na iyon. Sinabi nitong ayaw niyang hayaan ang mga bida na makarating sa kinaroroonan ng Dark God baka magkaproblema. Pero dahil nainis na si Yogiri ay pinatay niya ang naka-armor ng ginto. Samantala ay naabutan ni Rick sina Lynel at ng babaeng apoy na tinutulungan si Lynel para mag-level up. May pinatay itong kalaban kaya kahit paano ay lumalakas si Lynel. May nakita sina Yogiri na naglalaban ng mga swordsman sa isang arena. Sinubukan ng sexing rabbit na hampasin ng espada ang kalaban pero umilag ito. Saka sinabi ni Masaki na magseryoso ang kalaban ng chicks nito. At ipinakita ng babae ang tunay na anyo na puti ang buhok. Ito si Theodosia, na agad inatake ng malakas na tirada ang babaeng rabbit. Pero nakailag ang babaeng rabbit sa pagsabog, at sinabing mas mabilis siya kapag walang espada. Pinagsusuntok nito si Theodosia na napapaatras. Dahil natatagalan ang mga bida sa laban ay biglang nagtanong si Yogiri kung pwede silang dumaan dahil wala naman silang pakialam sa laban. Pero sinabi ni Masaki na kailangan nilang daanan ang test fight na iyon para makaipon ng points. Pero wala ding interest si Yogiri dito.
Pero sinabi ni Masaki na kailangan nilang matalo ang tatlo niyang chicks. Kaya ginawa niyang threesome versus threesome ang laban. Nakipag-join force si Theodosia sa dalawang bida laban sa mga chicks ni Masaki. Nag-uusap ang mga kalabang babae na papatayin nila muna si Yugiri. Pero walang ano-ano ay pinatay silang bigla ng bida. Nagulat si Masaki at nainis nang biglang dumaan ang dalawa lagpas sa kanya. Kaya maging siya ay pinatay ni Yugiri sa upuan nito dahil sinungaling siya. Nang makita ni Theodosia kung gaano kalakas ang bida ay humingi ito ng tulong. Nagpunta lang daw ito doon para iligtas ang kanyang kapatid. Saka dumating din ang iba pang mga players. Kalaunan pa ay nakaabot na sila sa katapusan ng pagsusulit. 17 ang nakapasa, pero biglang pumasok ang mga chicks ng Swordmaster at sinabing nasira na ang mga barrier ng tower. Saka lumabas ang minion ng Dark God mula sa time barrier. Kaya pinaghanda ng Swordmaster ang mga bagong knights para labanan ang puwersa ng Dark God. Pero palihim na umalis sina Yugiri, Theodosia at Tomochika para hindi mapatay ng bida ang kalaban at hindi sila mapansin ng Swordmaster. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Dark God na agad kinuryente ang mga kawawang knights. Isa-isa silang namatay na natamba sa isang kaway lang ng tao ng Dark God. Sinubukan naman ni Shadow na dumami at patayin ang kalaban, pero siya at lahat ng clone niya ay natigok. Sinubukan din ni Frederica na patamaan ang minion ng Dark God gamit ang malaki nitong ball of fire. Pero sinalo lang ito ng kalaban na naglaho. Kaya nagulat ang babae. Tapos isa pang kalaban ang lumabas sa likod ni Organe at nagpakilalang si Lut. Aatake pa sana si Frederica gamit ang staff pero biglang hinawakan ni Lut ang kanyang armas at ginawa itong candy kasama ang kamay niya. Trick or treat. Saka sinimulang kainin ito sa harap ng babaeng napa-atres. Mabilis na umatake si Rick para bigyan ng pagkakataon si Lynel na tulungan si Frederica. Kaya ginamit ni Lynel ang swerte sa pagsusugal at nagpatulong sa diyosa nito. Dumating nga si Vahan Ato na chicks god ni Lynel. Sinabi nitong seryoso siya sa oras na iyon at siya ang bahala sa mga kalaban. Kaya nagsaya ang mga knights. Pero nang lapitan ni Vahan Ato ang kalaban ay bigla silang nagyakapan dahil magkakakilala pala ang mga ito. At sinabi pa ni Vahan Ato na ang layunin niya talaga ay patayin ang lahat ng tao para maayos ang mga bagay. Kaya bigo si Lynel. Samantala ay nakarating naman sina Yugiri sa lokasyon kung saan nakulong ang mga tao ni Theodosia. Pero sa loob ng dungeon ay nagulat ang babae dahil sa nakita. Ginawang lab experiment ang mga tao niya para kunin ang kanilang mga kapangyarihan at magamit na barrier. Malungkot si Theodosia pero wala daw doon ang kapatid niya. Saka agad din niyang sinira ang lugar para mamatay at makalaya na ang mga kasama. Nagtanong si Lynel sa diyosa nito kung bakit kilala niya ang mga kalaban. Kaya sinabi ni Vahan Ato na minsan ay biglang hindi na umuwi ang mahal niyang asawa. Katulad ng ibang Mr. Jan na minsang nawawala dahil nakakulong sa kwarto ng ibang chicks. Ahem. Kaya nagpadala siya ng maraming tao para hanapin ito. At nalaman niyang nakulong pala sa lugar na iyon ang darling niyang Dark God. At dahil hindi magawa ng mga naunang pinadala niya na mapalaya ang Dark God ay si Lynel ang ginamit niya. Kaya mas lalong naawa si Lynel sa sarili na feeling na scam ang buong buhay niya. Tinignan ni Vahan Ato kung talagang nasira na ang barrier at nakumpirma niya ito. Nawala ang barrier dahil namatay ang creator ng tower. Maging ang Goddess Slayer na Chick Boy ay patay na din kaya nagsaya pang lalo si Vahan Ato. Saka kinuha ng babae ang puso ng barrier bilang password at sinira ito. Kaya biglang nasira ang barrier. Pero nagulat sila nang mahulog ang Dark God na patay na. Matagal na pala itong pinatay ni Yugiri noong papasok sila sa tower na iyon noong maramdaman nila ang masamang aura. At kay Tomochika lang niya ito sinabi. Kaya nagulat ang lahat sa nakita. Bigla ding tinabas ni Theodosia ang ulo ng Swordsmaster at pugot itong bumagsak. Ito lang daw kasi ang pagkakataon niyang patayin ang Swordmaster na mastermind ng pagkamatay ng mga kalahi niya. Saka biglang natusok si Vahan Ato ng aggressor hedgehog na malaking lamok na agad ding umalis. Nilunasan siya agad ni Lut kaya muling tumayo na nababaliw. Samantalang mabilis na kinuha ni Organe ang boss na Dark God. At sinabi sa mga kasama na para mabuhay ang boss ay patayin nila ang mga tao bilang sacrifice. Kaya natakot si Lynel, pero dumating ang Divine King na prinotektahan sila gamit ang ginawang barrier. Samantalang pinalapit naman ni Yugiri ang mga chicks, sa kanya pinatay ang lahat ng mga pangit sa ere. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magiging pangit, kaya iwasan ang mga pangit. Ibigay nyo na lahat kay Andrew E. Hihihi. Nakita nila ang nababaliw na Vahan Ato pero wala daw itong intensyon na patayin ang bida kaya walang rason para patayin niya. Kahit magulo ang paligid ay matapang pa rin si Aoy na pinuntahan sina Rick. Nakita nitong si Rick na ang bagong Swordmaster at alam nitong Holy Sword ang armas ng Knight. Sinabi niyang kapag masaksak niya si Vahan Ato ay tapos na ang kaguluhan. Kaya mabilis na sinaksak ni Rick si Vahan Ato at tigok ito agad. Namukan agad ni Taba ang anino ni Tomochika na tinuro kay Aoy.
Kaya naisip ng hunter na kasama nito ang hinahanap na Yugiri. Ginamit niya ang Sharingan na 2.0. At nalaman niyang walang limit ang kapangyarihan ni Yugiri. Kaya natakot siyang napaluhod at naduwal dahil sa nalaman. Natatakot si Aoy na agad humingi ng patawad at sinabing naroon siya para ibalik si Taba. Saka agad itong nakaluhod na umatras paalis na iniwan si Taba. Sinabi ni Taba na hindi raw kasi nagtatagal ang epekto ng choke chain na nilagay niya sa leeg noong nagkita sila dati, kaya muli siyang nakalaya. Kalaunan ng ayos na ay nag-usap ang mga natira. Sinabi ni Rick na siya na ang bagong Swordmaster at tinanong niya si Theodisha kung anong business doon. Mag-aaway sana sila pero namagitan si Yugiri na sinabing tutulungan si Theodisha kung gusto pa nitong maghiganti. Sinabi ni Rick na walang magagawa si Yugiri dahil walang kapangyarihan. Pero inawat siya ng Divine King at sinabing si Yugiri ang may kagagawa ng lahat kung bakit madaling namatay ang Dark God at mga minion nito. Kaya hindi na nakapagsinungaling ang bida na kinamangha ni Rick. Sinabi ni Yugiri na papunta sila ng capital ni Tomochika. Kaya gaya-gaya din sina Rick at Lanel na pupunta din doon. Sinabi ni Theodisha na hinahanap niya ang kapatid na si Euphemia, na parang pamilyar sa mga bida. Sinabi ni Rick na sabay na silang lahat pero ayaw ni Yugiri, dahil nais niyang masarili si Tomochika. Binigyan na lang sila ni Rick ng 2 pendant na pwede nilang magamit sa capital. Sumakay ang mga bida at iniwang kawawa si Taba. Pero nagulat siya nang dumating si Lut na nagtanong kung anong nangyari doon. Pinuntahan ni Yuichi si Sayon para kausapin tungkol sa kakaibang si Yugiri. Sinabi nitong kausapin nila ng diretsahan ang bida. Pero nagsama na lang si Sayon ng tao sa mundo na kilala ang bida. Kaya biglang naroon ang doktor na nagulat. Nagpasalamat siya dahil feeling niya ay maliligtas sila laban kay Yugiri. Pero biglang nag-alarm ang cellphone niya dahil napalayo siya sa kanilang laboratory. At biglang sumabog ang ulo niya sa harap ng dalawa. Samantala sa boss kung saan galing ang mga bida ay pinakita si Ayaka na buhay pa. Isa pala itong android. Sinabi ng kausap niyang HQ sa utak na natanggal na ang limit sa kanya. Saka nagpunta siya sa kinaroroonan ng namatay na dragon at napasarap ang kain dito. Bumalik sa nakaraan noong nagluto si Asaka ng pagkain nila ni Yugiri. Pangit daw ang kanin sabi ng bata pero sinabi ng babae na dapat magpasalamat palagi ito sa pagkain, kahit pangit ang lasa. Binigyan siya ng trabaho na turuan si Yugiri ng basic education na kanyang ginawa kahit naiinis. Habang nag-aaral ay nakarinig sila ng ingay. Pero yung delivery robot pala ang naroon. Kaya sinabi ni Asaka na dalhan din sila ng dagdag gamit kasama na ang alagang aso. Sa opisina ay naiinis si Asaka na hindi dapat na siya ang magturo kay Yugiri. Saka sinabing kailangan nito ng bakasyon. Nag-ubos nga siya ng pera sa pag-walwal at pag-shopping, at pagpunta sa first-class hotel. Pero pagkagising niya ay nasa solitary room siya dahil nahuli siya ng organization nila at muling pinaalala na hindi ordinaryo ang trabaho nila. Sa bahay ni Yugiri ay hinahanap niya kung nasaan si Asaka. Sinabi ng robot na hindi niya alam. Pero nagtanong si Yugiri kung sino ang pwedeng nakakaalam. Kaya tinuro ng robot ang kinaroroonan ng mga scientist. Dahil dito ay nakapunta si Yugiri sa laboratory at pinatay ang maraming mga doktor na mahirap at ang mahal kausapin. Inutusan ni Dr. Labo ang guard na ihanda ang pistol. Pero patay ito agad, kaya walang nagawa ang doktor nang tanungin siya ni Yugiri kung nasaan si Asaka. Kundi sabihin ang katotohanan na dinakip ito ng organization nila. Kaya personal na pinuntahan ni Yugiri ang secret organization na nagbabantay ng mga SCP incidents. At pinagpapatay ang mga tao doon na may intent to kill sa kanya. At doon na pinakita noong na-hostage si Asaka ng boss ng organization, pero walang hirap na pinatay ito ng bida. Nagulat masyado si Asaka nang makita ang mga tao na pinagpapatay ni Yugiri. Pero sumama din siya pabalik sa bahay ni Yugiri. Nag-usap sina Asaka at ng doktor. Sinabi ng doktor na hindi na makaka-backout ang babae. Pero sinabi ni Asaka na hindi talaga niya iiwanan ang bata hanggang kaya niya. Pagkagising ni Yugiri ay nasa capital na sila na pinalibutan ng mga sundalong nagbabantay. Alam ng mga ito na ang sasakyan ay mula sa undead na ginawang dead ni Yugiri. Dahil nahihirapan sila sa clearance ng pagpasok ay ipinakita ni Yugiri ang pendant na bigay ni Rick dahil isa pala itong royal blood doon. Kaya lumuhad ang marami, pero isa sa mga kamag-anak ni Rick ang hindi naniniwalang swordmaster na si Rick. Saka naghamon na kailangang patunayan ng mga bida na sword knights na sila. Sinabi ni Tomochika na umuwi na lang sila pero sinabi ni Moko at Yugiri na labanan niya ang bully na Blondie. Kaya nilabanan nga ng babae ang royal blood na David sa isang sword match. Ginamitan niya ng sariling diskarte ng panlilinlang ang bully, na sinipa niya sa itlog, kaya siya ang nanalo. Kalaunan ay sinabi ni David na si Aglacia ang nagtayo ng pader ng kaharian na iyon. Pero hindi nito alam na pinatay lang ng bida. Saka si David din ang nagtour sa kanila sa bayan.
Pero pinaalis din ito ni Yogiri na sinabing sila na ang bahala sa pamamasyal. Nagpunta sila sa King's Hall ng hari doon. Pumasok ang hari at nagsalita para batiin sila. Pero isang bastos na pangit ang sinabing diretso na ito sa sasabihin. Kaya tumayo ang hari na binunot ang espada. Lalaban sana ang extra gamit ang magic pero naputol lang ang mga daliri niya. Pinuntahan naman ni Sion si Aoi na nagkulong sa isang lugar dahil natatakot pa rin ito kay Yogiri. Sinabi niyang hindi tao ang bida at siya ang katapusan ng mundo. Nang lapitan noon ni Lut si Taba ay sinabi ni Taba na sa isang intention lang ay tigok agad ang nais patayin ni Yogiri. Pero sinabi ni Lut na magtatawag siya ng mas malakas pa sa master niya. Saka pinakita ang isang susi para matawag ang kapatid ng master niya. Aalis sana si Taba dahil takot na labanan si Yogiri, pero hinayla siya ni Lut para malaman pa ang tungkol kay Yogiri. Sa King's Hall ay sinabi ng hari na may kakayahan ang dugo niya para gawing mahina ang magic ng mga aatake sa kanya. Pero maghihilom ang sugat ng extra kapag nakalayo na siya sa hari. Pagkaalis ng hari ay nagpapansin si Tomochika na kunwari naman kinasaya ng mga kaklase. Samantala ay umuwi ang Divine King at nakausap si Hall Ares na Archbishop doon. Kunwari dinala ng Archbishop ang babae sa bagong bahay nito. Saka nagtanong tungkol sa silang key. At dahil walang alam ang babae ay inilabas ng kurakot na pari ang susi at inatake ang babae. Samantala ay may mga nakilala namang tao si Yogiri, isang cook at nerd. Tapos pumasok ang isang long hair na creepy. Nagpakilala ito sa bida saka tinanggal ang isang magical eye na kinatakot ng dalawa. Ang skill daw niya ay pagkuha ng kaluluwa na binati lang si Yogiri at umalis. Sa kwarto naman ng mga babae ay tinawag ni Ryuko at Carol si Tomochika. Kaya tinawag din ni Tomochika si Yogiri mula sa kwarto ng mga lalaki. Sa labas ay mabilis na yumuko si Ryuko na ayaw mamatay saka pinilit din si Carol na magpakumbaba. Pero natawa lang si Carol. Sinabi ng dalawang babae na inutusan sila para ma-surveillance si Yogiri. Saka tinanong si Tomochika kung ginawa na nila ni Yogiri ang masarap na candy kaya nahiya ang babae. Sinabi ni Yogiri sa kanila na nais niyang makausap si Sion na nagdala sa kanila doon. Dahil parehong nais nilang makaalis agad ng mundong iyon, ay kailangan nilang maging magkakasama. Samantala ay mag-isa si Euphemia na binalak atakehin ng isa pang vampira para nakawin ang dugo ni Lane na nasa kanya. Pero aksidente niya itong napatay dahil sa power ni Lane. Nagpatuloy sila sa mga activities na pinapagawa sa mga sage candidates. Kasama ng mga babae si Rick na binati si Tomochika. Nagpunta sila sa kuweba at kinalaban ang mga skeleton warriors at mga golem. At naging pabida si Tomochika dahil sa tulong ni Mokomoko. Samantalang kasama naman ni David ang mga lalaki. Para makaiwas sa skandal ay iniwasan ni Yogiri na patayin agad ang mga kalaban, pero patay pa rin ang mga halimaw. Naglalakad si Euphemia sa daan, ng isang kabayo ang muntik siyang madeluhong. Pero pinatigil niya ito, saka nagpakilala ang isang batang babae na kinawilihan niya. Nagpunta rin ng bayan ng Manisi na Taba at Lut na nagdamit babae para hindi mahalata. Saka napatanong ito kung bakit maraming tao. Kaya nagka-idea si Taba na dahil walang gaanong alam si Lut ay tinawag niya ito sa isang coffee shop. Doon ay nakita nila ang mga kaklase ni Taba na 3 pang bully. Naiinis ang mga ito dahil biglang inagaw daw ni Yogiri ang mga chicks. Natakot si Taba na baka mamukaan siya at magtanong, kaya nagcast ng recognition blocker si Lut. Dumaan ang isang babaeng nakahod at diretso sa table ng 3 nerd. Nagsaya sila noong una dahil may lumapit na babae, pero nagulat nang ito pala si Ayaka. Bigla nitong pinagbububugbog ang boss ng 3 bilang paghihiganti. Sinubukang lumaban ng isang Taba gamit ang galame nito na kinatatakot ng babae, pero pinunit lang ito ni Ayaka na android kaya nasaktan ang Taba. Saka walang tigil niyang pinagsusuntok ang isa hanggang mamatay. At binalaan ng dating kaklase na papatayin niya silang lahat isa-isa kada araw dahil sa pag-iwan nila sa kanya. Kaya natakot din si Taba dahil kasama siya sa klase. Tumakbo ang mga tao dahil sa gulo, pero pumasok si Sion at hindi nakapagtago si Damon Taba. Nagtanong sa kanya si Sion patungkol kay Yogiri. Ayaw sana nito pero hindi na nakatakbo pa. Nag-iisip si Sion kung anong gagawin kay Yogiri. Kaya sinabi ni Lut na siya ang bahala kay Yogiri ngunit wala daw siya sa level ng bida para matalo ito. Sinubukang umawat ni Taba sa away. Pero biglang sinabi ni Sion na hindi na niya kailangan si Taba. Saka binuhusan ito ng whipped cream na paborito ng mga bakla. Bago umalis ang babae ay sinabi niyang para makapunta agad sa underworld ay bumili sila ng entrance ticket sa bayan. Habang nag-uusap ang mga bida, ay binalaan sila ni Yogiri na may Dark God sa ika-7 level ng dungeon na nilalaro nila. Saka nabalitaan din nila ang pagpatay ni Ayaka sa isang bully nilang kaklase. Kaya kailangan din nilang mag-ingat dito. Habang nag-uusap sina Yuichi at Sion patungkol sa kung anong gagawin nila kay Yogiri,
ay biglang dumating si Haruto para humingi ng dagdag extension ng klase para matapos ang level 7 sa kuweba. Pero sinabi ni Sayo na bibigyan sila ng extension kung magagawa ni Haruto na patayin si Yugiri. Kaya napangiti si Haruto. Habang nagpapahinga ay biglang may bumato kay Ayaka na kinainis niya at pinuntahan. Nakita niya ang nag-insayong si Riona na idol si Chuck Norris na sumisira ng bricks. Sinabi nitong siya ang pinakamalakas sa santukan doon. Pero sa isang kalmat lang ni Ayaka ay naputol ang kamay nito. Dahil nakasilpa lang daw ang power ni Riona ay binigyan siya ng chance ni Ayaka na magpalakas at maglaban silang muli sa susunod. Sa kuweba naman ay nakita ni Lut at Taba ang kapatid ng dating Dark God na boss ni Lut. Ito si Mana na mas malakas pa sa namatay na Dark God. Dati daw na naisil ito ng Dark God gamit ang kanyang buong lakas pero madali lang itong nakakatakas na pinagtaka ni Lut. Kaya takot niyang ibinigay ang susi ng seal ni Mana na kung tutuusin ay wala namang silbi. Nagpunta ng castle si Ayaka at pinasabog ang pader at nakita ang hari doon. Hinamon niya ito ng patayan kaya nagpalabas ng apoy ang hari. Ngunit madali lang itong nasangga ni Ayaka at sinunog ang hari at natigo. Kaya nabitin yung minamasahe ng hari. Saka bumalik si Ayaka kay Riona na kapapagaling pa lang at muling hinamon ng laban. Kaya kinarate siya palabas ng karate master at mabilis na binugbog gamit ang nag-iilaw nitong kamao. Pero boring daw ang lakas nito at agad sinira ng babae ang kamay ng manununtok. Saka gamit ang dragon tail ay sinakal ang kawawang Riona na napasigaw hanggang mamatay. Habang nasa kwarto naman si Yugiri ay pinuntahan siya ni Tomochika at nakita ang bida na nagre-relax. Pero sinabi ng bida na gumagawa siya ng paraan para mapahina ang kapangyarihan at huwag mapatay agad ang kalaban. Naglakad sila ng bayan na parang mga turista. At biglang nalungkot ang babae, na nang tinanong ni Yugiri ay nais lang palang kumain. Kaya sinabi ng bida na papakainin niya ito ng masarap. May kainan na nais sanang puntahan ang babae at nilabas ang isang kuwapon. Pero hindi nila alam na may mga nagbabanta ng kanilang buhay. Isang ninja sniper ang kontrol ni Enju. Isang babaeng android. Ayaw sanang patayin ng Naruto sniper ang mga bida. Pero kontrol siya ng babae gamit ang remote at nang kinalabit nito ang gatilyo ng baril ay namatay ang ninja dahil sa power ng bida. Kaya sinabi ng boss nila na barilin na lang si Tomochika. Nainis si Tomochika dahil sinira ni Ayaka ang kainan na pupuntahan sana nila. Ngunit agad siyang niyakap ng bida dahil may bumaril sa kanila at tigok ang isang extra. Naroon din ang kasama ni Enju na killer at natakot nang sabihin ng bida na pupuntahan siya. Kaya agad itong sumakay ng makabago nitong chopper para tumakas. Pero sinira ng bida ang chopper na nahulog kaya nagparachute si James Bond. Ngunit nahuli siya ni Tomochika na naka-fighting suit na at binalibag. Tatakbo pa sana ito pero binalaan siya ni Yugiri na tigok kapag tumakas. Tapos lumabas din si Moko Moko na hawak ang isang spirit queen. Ito daw ang pinakamalakas na spirit na kasama ng assassin. Pero sinabi ni Moko Moko na wala pa daw nakakatalo sa kanya na ibang spirit guardians. Saka inilabas din niya ang king spirit na kasama ng kalaban at pinag-untog ang mga ito na naglaho. Kaya nagulat ulit ang kalaban na mabilis nagsummon ng kalahi ni Inuyasha para kumagat. Pero pinatay ito ng bida. Tinawag pa ng lalaki ang reyna ng impyerno na kinakontrata nito. Pero madali pa rin itong pinatay ng bida kaya walang nagawa ang lalaki kundi napaupo. Biglang umatake si Enju na pinigilan ni Tomochika saka agad pinag-shutdown ng bida at pinahiga sa lupa. Saka pinagtapat ang kalaban ang kapangyarihan nitong gumawa ng replika ng anumang nasa tunay na mundo sa mundong iyon. Kaya pinatay din siya ng bida dahil naiinis ito sa kawawang kalaban. Samantala ay sinamahan ni Lut at Taba si Mana sa castle nito at nagtaka si Taba nang makita ang barrier seal sa kama na walang silbi. Sa isang kwarto ay sinabi ni Yugiri na ang nasa harap nilang naka-shutdown na robot ay kopya ng isang taong nasa tunay na mundo na pwedeng kumakain ng potato chips sa oras na iyon. Inatake ni Ayaka ang isa pang kaklase gamit ang Dragon Claw pero naputol ang kamay niya dahil sa kutsilyo ng kaaway. Ito si Yugo na magaling sa pagluluto. Pinatay ito ni Ayaka pero may kakayahan pala itong magparami ng duplicate. Umatake ang maraming Yugo pero ginamit lang ni Ayaka ang Dragon Breath nito at nasunog ang mahilig magluto. Nakita siya ng mga bida pero agad itong umalis. Kalaunan ay nagmeeting ang klase nila tungkol kay Ayaka na pinapatay sila isa-isa, kaya kailangan daw nilang tapusin ang misyon na magkakasama. Kaya kalaunan nang sakupin nila ang isang castle ng mga pangit na halimaw ay magkakasama sila. May kaklase silang magaling sa counter-attack kaya madali nilang nalalaman ang pattern para manalo. At sa pamumuno ng general ay sabay-sabay na umatake ang mga students na may warrior gift at pinagpapatay nila ang mga pangit. At madali lang silang nanalo. Samantala ay sinabi ni Lut kay Mana na patay na ang kapatid nito. At alam na pala ito ng babae.
Sinabi ni Taba na nais maghiganti ni Lut, na nais din ni Mana. Pero bigla nitong pinutol ang mga kamay ni Lut na sinabing gagamitin sa paggawa ng bagong Dark God na kapatid. Maging ang utak daw ni Lut ay kukunin niya pero sinabi ni Taba na tulungan si Lut, saka nito tinanggal ang seal ng babae gamit ang susi. Habang kumakain naman ang mga magkakaklase na nasa loob ng castle, ay nasa labas si Yugiri na nag-iisip na nais ng umuwi. Nakita niyang bigla si David na naglalakad na wala sa sarili. Patungo ito sa bangin pero agad siyang niligtas ng bida. Saka biglang lumindol ng malakas. Habang sinasabi ni Haruto na maganda ang takbo ng laro nila ay biglang dumating si Sayon na naglakad sa gitna nila. Sinabi nitong dahil masyadong maganda ang takbo ng teamwork ng mga magkakaklase ay siguradong walang magiging sage sa kanila. Kaya sinabi niyang magpatayan sila hanggang isa lang ang matira. Kasabay din ito na nakita ng samurai at ninja ang pagbubukas ng ikalawang gate na kanilang sinusubaybayan. At pinakita rin si Tomochika na hinahanap ang bida, na hindi niya alam na nahuhulog na pala sa misteryosong bangin. Sa kabilang banda ay inatake ni Theodosia ang mga lalaking smuggler ng kalahi niya para sa pagkuha ng kanilang lakas. Madali lang niyang pinagpapatay ang mga ito at napalaya ang 4 pang chicks na kamukha niya. May tumakbo na biglang pinatay ni Euphemia na kamukha niya pa rin. Kaya nagkita sa wakas ang magkapatid. Sinabi ni Sayon sa mga candidates na pagkatapos ng 1 oras ay magpatayan sila. At ang walang pinatay at lalabas ng castle wall ay papatayin niya. Nagalit si Fukai na may gift na death god at ginamit ang kapangyarihan para patayin si Sayon. Namatay daw si Sayon pero agad nabuhay kaya paulit-ulit na ginamit ni Fukai ang power. Pero pinitik lang siyang parang balon. Kaya nagtakbuhan ang mga mag-aaral, at sa labas ay may mga babaeng lumapit kay Tomochika para sabihin ang chismis. Habang nahuhulog ay naalala naman ni Yogiri ang turo sa kanya ni Asaka. Kaya bigla niyang pinatay ang momentum ng pagkakahulog niya at ligtas silang bumagsak ni David sa isang lugar ng Encantadia. Samantala ay sinabi ni Mana na napapangitan siya sa mukha ni Taba, kaya hinayaan niya itong umalis. Kaya agad hinawakan ni Taba si Lut. Pero biglang parang natutunaw ang dinadaanan nila at sinabi ni Lut na nagsisimula ng ipanganak ni Mana ang kapatid nito. Sinabi niya kay Taba na kailangan nitong tumakbo dahil siya naman ang boss ng underworld na bigay ni Sayon dati. Tinawag ni Taba si Lut pero nangiti lang ito at bigla siyang sinipa palabas. At naging isaw ang kinaroroonan nila at kasamang natunaw si Lut. Kaya napatakbo si Taba. Nakita niyang bigla si Yugiri at Yumiko. Saka nagtago sa likod nito para magpatulong. Kaya pinatay ng bida ang humahabol na jelly. Sinabi ni Yugiri na nahulog siya doon mula sa ika-6 na level ng underworld. Pero pinatay niya ang momentum na pinagtaka ni Damon Taba. Nagtanong ang bida kung paano sila makakabalik sa 6th level. Kaya sinabi ni Taba na alam niya ang daan pero dapat siyang protektahan ni Yogiri laban sa mga jelly. At pumayag ang bida. Pero kailangang buhati ni Taba si David at naiyak na lang ito. Samantala ay magkakasama sina Euphemia, Theodosia at Risley para puntahan si Yogiri. At masaya ang bata na kilala ni Theodosia ang bida. Ipinakita si Kyoko na isang gunslinger na pumasok sa isang kwarto, kung saan nagtatago ang scriptwriter na Yukimasa. Pero tumakbo ang lalaki nang makita ding pumasok si Ayaka. Samantala ay nagtatago si Tomochika sa isang puno kasama si Mokomoko. Ligtas pa rin daw siya dahil walang system na naitanim sa kanya mula kay Sayon. Saka narinig nila ang pagtunog ng baril ni Kyoko mula sa castle. Ipinakita ulit ang may hawak ng death note na sinubukang buksan ang pinto pero hindi niya kaya. Aalis na sana siya nang bigla itong magbukas at nasulat sa notebook niyang papasok sina Yogiri at Taba hawak si David. Naisip niyang patayin ang mga ito na sinulat niya sa notebook. Pero biglang nabura ang balak niya para sa mga bida at siya mismo ang naisulat na tigok. Kahit palitan niya ay hindi na ito nagbabago na siya ang sinusulat ng notebook na mamamatay. At paglabas nga ng 3 mula sa pinto ay pinatay siya agad ni Yogiri. Nagtanong si Taba at sinabi ng bida na naramdaman nito ang intent to kill ng scriptwriter. Nakita bigla ni Taba na kasama siya sa battle royal nilang magkakaklase. Kaya sinabi ng bida na perfect dahil kung tatakbo siya ay darating si Sayon para patayin siya. Ipinakita naman si Mei na kausap ng mga pusa na umalis na lang sila. Pero narinig niya ang boses ng isang kaklase na bigla siyang pinitpit ng pader. Akala ng mga lalaki kung patay na si Mei. Pero bigla itong nag-teleport sa harap nila na kanilang kinagulat. Gamit ang magic ay binuhusan siya ng nagbabagang lava. Pero wala ding epekto sa babae dahil na-immune ito sa mga pisikal na pag-atake. Kaya nagulat ang mga lalaki dahil bagsak ang plano nila. Na ikinatuwa naman ng namanyak na Mei. Sa kanya sinuntok ang isang lalaki na umilag pero nataman bigla at naglaho. Saka sinabi nito ang source ng power niya na bago pa sila nag-field trip ay may nakita siyang nag-away na itim at puting pusa sa daan.
Aksidente siyang napatay ng laser ng isa pero agad din siyang binuhay at nagkaroon ng kapangyarihan na taglay ng 2 pusa. Kaya sinabi ng kaklase na pwede naman pala niyang labanan at patayin si Sion para hindi na nila kailangan pang magpatayan na magkakaklase. Pero mas gusto daw ni May ang pagpatayan na ginagawa nila saka agad ding pinatay ang lalaki. Nakita niya ang pagdating ni Taba sa system kaya agad siyang nag-teleport sa harap ng mga bida. Biglang namanyak si Taba sa kanya na kanyang kinaasiwa. Ginamit niya ang power para sana patayin si Yogiri pero siniko siya ng lalaki kaya napaupo sa lupa. Hindi niya alam na natigok na pala ang pusa niyang puti. Kaya nagalit siya at ang itim na pusa na magla-laser sana ang mata, pero natigil bigla at naipakita na namatay din ang itim na pusa. Kaya nagsaya si Taba dahil wala ng power ang kalbong pusi ni May na pwede na niyang manyakan, kaya ito napatakbo ng mabilis. Samantala ay patuloy sa paglalaban sina Kikiyo at Ayaka at malakas rin ang gunslinger na kung ano-ano ang nilalabas na armas. Samantala ay sinabi ni Mokomoko na mayroon siyang nararamdamang masama kaya sinabing umalis sila doon. Pagbaba ni Tomochika sa puno ay lumabas ang maraming multo na kinagulat niya. At dumating ang tumatakbong Mikoshi palapit sa kanila na sinabi ni Mokomoko na sorcerer. Sinabi ni Mikoshi na isa siyang necromancer at ipinakita ang chicks na spirit guardian nito. Kaya sinabi ni Tomochika na bakit pangit ang spirit guardian niya samantalang maganda ang kay Mikoshi. Pero biglang kinuha ni Mikoshi si Mokomoko bilang pag-aari nito at gamit ang power ay sinuntok si Tomochika na nakailag at nasira ang puno. Naging si Mokomoko si Mikoshi at sinabing pag-aari din nito ang spirit armor ni Tomochika. Na agad niyang kinuha. Saktong dumating si Yogiri na agad sinapak ang mata ni Taba para hindi manilip. Natanggal ang damit ni Tomochika at naipakita ang malusog nitong Monami Candy. Pero agad siyang pinagdamit ni Yogiri at sinabing kung hindi niya mapigilan si Mokomoko ay papatayin din niya ito, na kinatakot ng multo. Samantala ay nagtipon ang General na Yazaki at mga loyal followers nito kasama si Haruto para labanan ang idol na si Sora. Sinabi niyang kung sasama si Sora sa kanya ay hindi niya ito papatayin. Pero tumanggi si Sora kaya inutusan ni Yazaki ang mga kasama na umatake. Pero lumabas ang mga die-hard fans ni Sora na nag-cheer at nang inatake ng kasama ni Yazaki ay sumigaw sila ng Alawakbar at sumabog. Saka walang hirap na pinatay ng idol ang general gamit ang mga teroristang fans. Akala ni Sora kung panalo na siya pero dahil sa ganda niya ay inatake siya ng buhay na sperm at nilunod. Kasama rin ang 2 pang virgin na walang nagawa. Nagpatulong ang isa kay Haruto na lumipad gamit ang cute na pakpak. Pero hindi ito tinulungan ni Boy Labo na nakita ang nangyayari sa paligid. Naramdaman ni Makichi ang takot ni Mokomoko saka biglang nagsalita ang dark power nito. Bigla niyang isinuka ang matabang spirit guardian at na-activate ang tunay na lakas bilang necromancer. Nagyayabang pa ito kay Tomochika pero pinatay lang siya ni Yogiri, at naglaho ang pangit at natamba ang babae. Agad na ibinalik ni Mokomoko ang spirit suit ni Tomochika, at masaya si Taba na makita muli ang crush nitong babae. Samantala ay natalo si Kyoko ni Ayaka na nagtatanong sa system nito kung anong baril ang makakapatay sa kalaban. Pero tigok si Kyoto dahil hindi nagpapalit ng panty. Dumating din ang ninja at samurai na kasama ng mga bida na tumakbo-takbo habang hinhintay si Yogiri. Balak nilang umalis doon para kapag dumating si Sion ay sa kanya ito kakausapin. Ngunit biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog kaya pinagtago ng bida ang mga babae sa likod.